Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Magandang araw, Buenos Dias, Zamboanga. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid ng Philippine Information Agency, SM City Minpro, MCTV, and eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages including PRO9. And we are also live at Pagadian and Zamboanga del Sur Media, ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions at MCTV and eMedia. Happy Kapihan po muli sa lahat ng ating mga manonood. Our program will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Ngayon po sa ating programa, sa ating episode, pag-uusapan po natin ang kampanya po ngayon ng Department of Health patungkol sa measles, rubella. Kaya makakasama po natin ngayon for our program. Again, let's welcome po sa ating programa Dr. Dennis Dakayanan, the OIC Division Chief for Local Health Support Division in DOH Region 9. Welcome, Doc. Hello, Myra. It's nice to be back sa Kapihan. We are very happy po to have you with us because we know na yung ating pag-uusapan din ngayon is about our campaign, which is the Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, or we call it MRCIA. Okay, so let's talk about this po. Ano po ba ito? I'm sure hindi rin ito first time na ginagawa natin. And let's educate yung mga tao na first time din itong maririnig. Yan. Currently po, ang ating pong Department of Health, kasama po yung mga LGU partners po natin at yung mga private sectors, ay nagkakaroon po ng campaign ngayon na ang tinatawag po ay MRCIA. Ang MRCIA po, hindi na ito bago sa atin. Matagal na po natin itong ginagawa. Ito po yung pagbabakuna po laban sa tigdas at sa rubella na ibinibigay po sa mga target populations po natin. At present po, ang campaign ay sinasagawa sa buong Mindanao. Phase 1 po ang Mindanao. So, ang Luzon at Visayas, sa June po ata ang phase 2 po ng ating pong campaign. But for now, it's conducted in the whole regions in Mindanao, including BARM. Doc, what prompted po DOH to intensify yung ating measles and rubella immunization efforts this year? And especially from the start of the year, no? Yes. Actually, bago pa man po magsimula yung campaign po natin, may mga panakanakang cases po tayo ng measles at rubella na nadidetect sa ating pong surveillance system. May mga areas po sa Mindanao na nagkakaroon po ng mga clustering po ng cases at may posibilidad po na magkaroon po ng mga outbreaks ng ating pong tigdas. So kaya po tayo nagkaroon ng measles rubella supplemental immunization activity. Maliban po ito sa na pinapakita po kasi ng datos po natin ngayon na ang ating pong routine immunization ay medyo mababa. It can contribute po na paglabas po ng sakit po na tigdas sa ating pong community. Doc, let's talk about naman po itong tigdas, no, or measles and rubella. Ano po yung mga factors that contributes to measles outbreak, especially sa ating urban, rural, and island areas or barangays po in Zampe? Yan. Ang measles or tigdas ay isa pong nakakahawang sakit na pwede pong makuha ng isang tao, lalong-lalo na po sa mga crowded areas or doon po sa medyo matataong lugar. Ang isa pong nagiging cause po ng bakit siya muling lumalabas, unang-una, ay yung immunity ng bata. Maaari pong hindi pa po siya nababakunahan or kulang po ang kanyang bakuna. So ito po ay isa po sa mga concern po natin sa ngayon na hopefully po, maliban po sa supplemental immunization activities po na ginagawa natin ngayon, ang routine or yung pagsigurado po na bago po mag 1-year-old po yung ating pong mga anak, ay mabakunahan po ng kompleto gamit po ang ating pong routine immunizations na pwedeng maibigay sa ating pong mga health centers. Okay, thank you very much, Doc, no, for giving us giving us an idea kung ano po ba talaga yung nagko-cause nito. How is DOH po ensuring naman na yung ating vaccine access in hand is not
parang hard to reach areas po ay makarating po doon sa kanila, including yung ating mga island and yung mga geographically isolated barangays? Sa ating pong routine immunization campaigns, ito po yung mga regular po na pagbabakuna sa ating pong mga health centers. Sinusigurado po ng Department of Health kasama po yung LGU na available po sa ating pong mga health centers ang mga bakuna na kailangan ng mga bata. Sa ating pong campaign ng MRCA, nagkakaroon po tayo ng mga fixed post or temporary post na makikita nyo po sa inyong mga barangay. Karamihan po ng ating pong mga fixed post ay nasa mga health centers, barangay hall. Samantalang during weekends, may mga post po tayo or mga vaccination areas na makikita po sa mga matataong lugar tulad po ng mga malls, mga palengke, or sa mga parke, or sa malapit po sa simbahan. Doc, ito naman ay tanong no para din sa ating mga parents no na worried. So, ano po yung mga safety measures na in place to ensure po talaga na yung ating mga vaccines are safe and properly administered sa mga bata? Yan, wag po kayong mag-alala. Ang Department of Health po ay training na po ang ating pong mga healthcare workers on the grounds. Nagkaroon po tayo ng orientations, mga basic immunization program, initiatives na nagtuturo po sa mga healthcare workers po natin papaano po ba ang pagbabahuna, papaano siya i-administer sa mga bata, at papaano po i-manage yung mga side effects po ng ating pong pagbabakuna. In-ensure din po ng Department of Health na ang ating pong mga health centers ay may tamang refrigerators or mga vaccine refrigerators na kaya pong mag-store po ng ating pong mga bakuna para ma-ensure po natin na potent or mabisa pa rin po ang ating mga bakunang nasa ating pong mga health centers. How does DOH rin po address yung ating mga vaccine hesitancy and yung mga misinformation among parents and yung ating sa mga caregivers? Yes, isa pa rin po yan sa mga major concern po natin. Halos lahat ng campaigns po natin when it comes to immunization. Pati rin po sa routine po natin na immunization programs. Ina-address po natin ito sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng tamang impormasyon, lalong-lalo na po pag may parents po na nagpupunta po sa health center, ang ating pong mga healthcare workers ay trained paano po sagutin yung mga katanungan. Ang ini-ensure lang po namin sa mga parents or sa mga guardians po ng ating mga anak na ang bakuna pong ibinibigay po ng Department of Health at ng ating pong mga local government units ay safe, effective, at available po at accessible. Kung may mga katanungan or agam-agam po kayo, marapat lamang po na magpunta po kayo sa ating pong mga health centers, magtanong po sa ating pong mga healthcare workers. Alam ko po, sila po ay willing sagutin ang inyong pong mga katanungan. Ito po ang follow-up questions lang, Doc. Kapag po ba after ng bakuna, ano po ba yung usual na nararamdaman ng mga bata? Kasi baka may kaunting paglagnat, tapos mag-alala po agad yung ating mga parents. So ano po ba yung usual no, na nararamdaman after the vaccine? Sa routine campaign po natin or sa routine immunization, pati po sa ongoing po na MRCA po natin, after po mabakunahan yung mga bata, usually pinapastay pa po sila doon sa vaccination area para po observe po ng ilang minutes ng ating pong mga healthcare workers. Ang karamihan po na nagiging side effects po ng ating pong pagbabakuna, routine man po iyan or yung MRCA po natin ng campaign, usually po nakaka-experience po yung mga nabakunahan na medyo masakit po doon po sa site kung saan po yung injection. Lagyan lamang po ng ice kung masakit po talaga, o di kaya nagkakaroon po ito ng nakaka-experience po yung mga nabakunahan na magkaroon po ng lagnat. It's a normal response po ng ating katawan pag nagkakaroon po tayo ng bakuna. What message po no, would you like to send sa ating mga parents who are hesitant or medyo may duda pa no, about vaccinating their children? Actually po sa mga parents po natin, ang measles or rubella ay madali po nag-spread sa ating pong mga community. At kung magkaroon pa po ang ating mga anak, maaari po itong magdulot ng complications tulad po ng pneumonia o di kaya other complications na pwede pong mag-lead din sa kanilang death or pagkamatay kung di maagapan. Again, ang sinasabi po namin sa mga parents na ang sakit po na ito ay mapipigilan lamang po natin sa pamamagitan ng pagbabakuna. At ang bakuna po natin na accessible po at available po sa mga health center ay libre, safe at effective. Kailangan lang pong pumunta. Dati po kasi ang campaign po namin ay nag-house to house po kami. Ngayon po nasa fixed post na po kami. We have to ensure po na pumupunta po yung mga parents
doon sa ating pong mga health centers. Again, kakausapin po ng ating pong mga health workers, yung parents, para explain ng maayos. Ito po ay shift po dun sa mga previous MRCA po natin. So, titingnan po natin alin ba yung mas magandang effective na approach. Alam lang ng parents na nandito po sa site na to, sa barangay may schedule at saka kung saan sila pwedeng pumunta. So doon, pwede pong mag-explain ng ating pong mga healthcare workers, ma-observe din po yung mga parents po natin kung paano po yung pagbabakunang ginagawa po ng ating mga healthcare workers doon sa site at saka they will be observing the kids bago po pauwiin at kung may pagkakataon po, mag-explain po ng maayos kung ano po yung mga possible side effects na maramdaman ng ating pong mga bata once sila yung mabakunahan. This year lang po ba na-implement natin, Doc, yung fixed pose para sa ating mga magbabakuna? Or ilang times na po natin siyang nagawa? May mga pagkakataon po na mix po tayo. May house to house, may fixed post. But for this campaign, naka-fixed post po tayo at nagkakaroon din po tayo ng mga temporary vaccination sites. Tulad po ng mga malls. Na-remember, Ma'am Myra, na previous campaigns po natin, may mga vaccination sites tayo sa mall, sa supermarkets, at sa ating pong mga simbahan. At meron din po tayo doon sa ating pong mga health centers. Okay, so ginagawa po natin siya ulit ngayon, Doc. But we don't do the house-to-house anymore. Yes. Ngayong campaign, wala pong house-to-house. Nandun po ang vaccination po natin sa mga health centers, barangay hall, para naman may masilungan at may maupuan po yung mga nanay at mga tatay na nagdadala po ng kanilang mga anak. Okay, so hindi pa po ba natin na measure kung saan po yung mas effective? Is it the house-to-house o yung fixed post? Lahat naman po effective ang approach. Basta bakunahan lang po ang inyong mga anak. Ang goal po natin dito, regardless po kung ano po yung ating pong gagawing approach po sa ating MRCA, ang sigurado po, pag mabakunahan po ang inyong anak, makakasigurado po kayo na makakaligtas po siya sa sakit at komplikasyon po ng measles at rubella. Okay. Aside po sa pagbabakuna, what other preventive measures po can families practice to protect po yung children nila from measles and other communicable diseases? Actually, sinasabi namin palagi, pag ang anak po ninyo ay nagkakasakit, kung maaari po, i-isolate. Kung ang mga kasama po sa bahay may sakit, usually po kasi ang sakit po ng bata nakukuha nila dun sa mga older adults na kasama sa bahay. Opo. So again, ang smoking sa bahay, isa rin po yun sa mga nagtitrigger po ng pagkakasakit po ng ating pong mga anak. Ensure lang po natin na ang ating pong mga anak, pag nasa bahay, pakainin po ng mga masusustansyang pagkain, uminom po ng tubig, at saka ensure po natin na dadalhin po sila sa ating po mga health centers just in time for their vaccination schedule. So, Doc, ano po yung mga indicators po ng DOH to use po ninyo to measure the success of our MRCA campaign? Yan. Actually, ang measure po namin ngayon sa ating pong campaign ay gaano ba karami yung nabakunahan. Yan. Ang goal po natin sa first 2 weeks po ng ating campaign, at least maka 85% po tayo sa ating pong target. At the end of the campaign, around 95%, just to ensure po na mayroon pong herd immunity. Ibig sabihin po nito, 95% ng target populations po natin ay nabakunahan po natin sa ating campaign. Pero so far po ba, Doc, from the previous years na nagka-campaign tayo, because this we conduct this annually, na-achieve po natin yung target natin? Almost there, but not quite. May mga areas pa rin po tayo sa ating pong region na hindi po nakaka-hit po doon sa 95%, while may mga areas po sa ating region naman na nakaka-more than 95%. So, ano po yung strategy ni DOH doon? Are we focusing on that area for this year para ma-sure natin na ma-hit yung target doon sa area na yon? Actually, nagkaroon po ng mga micro-planning na ginawa ang ating pong mga local government units. Doon po inilalagay ano ba yung approach nila sa bawat barangay, gaano karami ang babakunahan nila daily, at ano yung mga materials or logistics na kailangan to ensure na makakapture o mababakunahan yung mga target nilang population. Sa side naman po ng Department of Health, we are providing technical assistance. We are monitoring our local government units during the campaign and in-ensure po natin na nagpapalo po sila dun
doon sa guidelines po na inilabas po ng central office pagdating po sa MRCA. And then we provide on-site technical assistance. So yun po yung mga strategies po natin. And we ensure po na dumadating po yung bakuna on time, kompleto po yung logistics, may mga health promotion, advocacy campaigns po tayo on the ground, and we mobilized our healthcare workers and the barangay health workers na sumama po doon po sa ating campaign. Doc, last na lang, ano yung mga factors talaga na nakikita natin? Bakit hindi pa rin natin nahihit yung target or bakit may mga parents pa rin talaga na hindi pinapabakunahan yung kanilang mga anak? May mga religious belief, may mga ganun pa rin po tayo, and we respect that. Ang isa rin po sa mga nagiging concern po natin, yung mga misinformation na nakikita po ng mga parents or ng guardians sa internet. Kaya po, we encourage po na kung may mga agam-agam or may gusto po kayong itanong tungkol po sa pagbabakuna, kumonsulta lamang po sa inyo pong pinakamalapit na health centers para masagot po ng maayos at tama ang inyo pong mga katanungan. One last, Doc. Kung ang bata po ba ay hindi nabakunahan ng measles, gaano po kataas yung percentage na mahahawaan siya at ano po yung kanyang mga simptomas talaga ng measles? At risk po talaga ang batang hindi nabakunahan or yung nakamiss lang po ng bakuna. May risk po talaga na baka magkaroon Po ba? Ilang beses po dapat yung... Ang ating pong campaign na MRCA, regardless po kung nabakunahan po kayo ng kompleto or hindi. Ibig sabihin po, pag ang bata po ay 6 to 59 months old, regardless of the vaccination status, dapat makakuha siya ngayon ng bakuna. Tapos isang beses lang po ba yung For this bakuna? campaign. So, balikan ko po, no, yung chances po na mahawa kapag walang bakuna. High risk. So, as compared sa isang bata na kompleto po yung bakuna at nabakunahan ng supplemental dose during this campaign, mas malaki po talaga ang risk ng walang bakuna or nakamiss ng bakuna. So again, sa mga parents po natin, we really encourage you to take the immunization ngayong MRCA po natin. May pagkakataon pa rin po kayo. The campaign runs from January 16 to February 13. Open din po ang mga health centers po pag weekends, just to ensure po na pag nag-work po kayo or yung parents po ay nagtatrabaho, pwede pong maka-avail pa rin po ng bakuna during weekends. Again, pumunta lamang po sa pinakamalapit na health centers kasi sila po yung nagsiset ng schedule pag weekends kung saan lang po sila may mga sites. Doc, kung hindi po ba natin ma-achieve, no? Wag naman sana, hindi natin Ang goal is ma-achieve yung ma-achieve, target. Mayra. 95% at the end. Mag-e-extend ba tayo? No, parang ang sinasabi po ng secretary po natin na kakayanin ang 95% by the end of the campaign. So yun po yung goal po natin. Di po natin isipin na, mag-extension. Hindi po. As much as possible po, we reach the 95% coverage by the end of the campaign. Thank you very much, Doc. So, yun ang payo ni Doc, no, na hanggat maaari, hanggang Feb 13 po. Yes. February 13, 5 p.m. Yes, and pwede rin po mag-extend as long as may mga parents pa rin po na parents nandun po pa. sa mga fixed post po natin. Okay, so yun po yung ating deadline, no? Last day po natin yon to get our immunization, lalo-lalo na sa mga bata. Doc, one last po na message natin sa lahat po ng mga parents or even children po, no, na baka nanonood, nakikinig sa atin sa radyo. Ano po yung ating mensahe? Again, let us build a healthier community, especially for Zamboanga Peninsula. Makiisa po sa amin pong ginagawang MRCA. This is a supplemental immunization activity. Ibig sabihin po, regardless po of the vaccination status po ng inyong pong mga anak, basta pasok po siya doon sa 6 to 59 months old, kailangan po siyang makakuha ng vitamin A at saka measles rubella na bakuna. Nagbibigay din po kami ng vitamin A during the campaign. So again, magtanong lamang po sa pinakamalapit na health center para po sa mga schedule kung saan po gagawin po yung pagbabakuna. Ang bakuna po namin na binibigay, routine man yan or sa MRCA, ay safe at effective. At accessible at libre po ito para sa lahat.
Thank you very much once again, Dr. Dennis Dakayanan. Thank you po, no? Marami po tayong natutunan ngayong araw sa ating programa and I'm sure lalong-lalo na po sa ating mga magulang, ito po ay isang paalala sa lahat po ng mga magulang para po maprotektahan yung kanilang mga anak. And with that, once again, the OIC Division Chief of Local Health Support Division ng Department of Health Region 9, maraming salamat, Dr. Dennis Dakayanan. Thank you po muli sa lahat din ng ating mga viewers, especially sa ating mga barangay information officers. Sana po magtulungan tayo, no, sa ating mga bayos, magtulungan tayo sa ating mga purok, sa ating mga communities na maengganyo at ma-encourage natin ang ating mga parents po na dalhin at ipabakuna ang kanilang mga anak. Thank you very much to the following sponsors. We have Dunkin, Camiseta, Carimadon, Penguin, all available here at SM City Minpro. Muli makikita pa po tayo sa ating mga susunod pang episodes. Sa ngalan ng PIA Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Regional Director Ms. Noemi Adaga, ito si Myra Espinosa. Muchísimas gracias. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.